Mga kabayan, 2 araw bago ang midterm eleksyon ngayong paparating na May 12, 2025, ikinagulat hindi lang ng publiko kundi maging ang palasyo ng Malacanang ang panibagong pasabog ni Senator Imee Marcos laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kahapon ay lantarang sinabi ni Senator Imee sa kanyang official Facebook account na hindi Marcos ang namumuno sa bansa kundi Romualdez at Araneta. Kung matatandaan, naging usap-usapan sa mundo ng social media na hindi si PBBM ang namumuno sa bansa kundi ang asawa nito na si Liza Araneta at ang kanyang kapatid na si House Speaker Martin Romualdez Jr. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Ako ay ako. Ako ay si Imee Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Ayon pa kay Senator Imee, hindi ganito ang ligasiya ng kanyang ama na si late President Ferdinand Bongbong Marcos Sr., kung saan ay sinabi niya na imported na ang bigas at imported pa ang hustisya. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Imported na ang bigas, imported pa ang hustisya, kaya malinaw. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Kaya tandaan, ako ay ako. I'm me. I'm me isip, I'm me salita, I'm me gawa. Kung matatandaan, nauna nang binanata ni VP Sara Duterte ang kampo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanilang isinagawang meeting ni Abansi sa Maynila. Ayon sa pangalawang Pangulo, walang kakayahan si Pangulong Marcos na gampanan ang kanyang tungkulin sa bansa. Ibig sabihin, nakadepende sa utos at aksyon ng Speaker of the House at ng kanyang asawa ang bawat desisyon ng Pangulo, kung saan ay ito rin ang napapansin ng ilang grupo at ng mga netizen. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Sa kabila nito, sumagot naman ang kampo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga banat ni VP Sara Duterte. Ayon kay Yusek Atty. Castro, napabayaan din ni VP Sara ang kanyang mga tungkulin dyan sa DepEd nung siya pa ang namumuno dito. At that time, makikita natin kung paano nga ba napabayaan ang education sector dahil 1.5 million DepEd laptops items stuck in warehouses since 2020 at hindi pa niya ito nagawa ng paraan bilang namumuno sa DepEd noon at si Secretary Angara pa ang siyang nagsosolve ng problemang ito. Samantala, sa iba pang mga balita, pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang paghingi ng palugit ng 10 araw ni DOJ Secretary Boying Remulla. Ito ay matapos ipag-utos ng ombudsman na magpaliwanag si Remulla at iba pa niyang mga kasamahan matapos ireklamo na Senator Imee at sasampahan ng kaso sa ombudsman kaugnay naman sa iligal na pagpapaaresto sa ICC dito kay dating Pangulong Duterte. Ayon kay Remulla, hihingi sila ng ekstensyon sa ombudsman para makapaghanda sa kanilang counter affidavit dahil hindi sapat ang 10 araw lang. Bagay na tinuligsa at kinastigo naman ng publiko ang naging pahayag ni Remulla. Separate submissions, but we will have a general answer for procedural issues. We might have to get an extension kasi 10 days is not enough. Dahil dito sa mabilis na aksyon ng ombudsman at ni Senator Imee Marcos, umani naman ang papuri sa publiko, partikular sa isang Retired General. Ayon kay General Macanas, nanumbalik ang kanilang tiwala dito kay Senator Imee dahil sa ipinakita nitong pagkampi o pagsuporta sa mga Duterte. Ito ay matapos ipadakip ng kanyang kapatid na si PBBM at dalhin sa ICC ang dating Pangulo. Kaya ako, personal ito, opinion ko lang, nabuhayan ako ng loob
dito sa ginawa ni Senator Amy at kanyang committee, mabilis ang action nila, complete paperwork, sinubmit sa ombudsman, pag-evaluate ng ombudsman, halos kumpleto na, yun, action kagad. Pinapasubmit ng counter affidavit. So, may nakikita akong gulong ng hustisya na gumugulong. Kasi dito, ang ombudsman parang fiscal, prosecutor. I-determine niya ngayon kung may strong basis o strong evidence. Pag determine niyang meron, o yun, ang ombudsman na magsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan, sa kriminal. Ayun, lalo na si General Torre, marami siyang criminal liabilities. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Iginiit ni Senator Amy Marcos na hindi na isang Marcos ang may kontrol sa gobyerno kung hindi ang mga Romualdez at Araneta. Sa isang video na pinost ng senadora sa kanyang official page, sinabi niyang hindi papasok ang isang tunay na Marcos sa alyansa kasama ang mga politikong umano'y tumalikod sa kanilang pamilya noong 1986. Binanggit din niya na ang patuloy na pag-aangkat ng bigas at kawalan ng hustisya ay patunay na hindi na umano Marcos ang namumuno sa gobyerno. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Sinagot ng Malacanang ang pagtatangka na maihain ang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May reaksyon rin ng palasyo sa panibagong kritisismo ni Vice President Sara Duterte laban sa administrasyon. Karapatan po nila kung nais po nila magsampa, pero inuulit po natin, ang complaint na to ay sa ating pagtingin ay walang pinanghuhugutan. Inirerespeto ng Malacanang ang tangkang paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang basihan ang reklamo na ito na naglalayong paalisin sa pwesto si Pangulong Marcos. Sina Duterte Youth Party List Chairperson Ronald Cardema at ang kanyang asawa na si Ducil Marie ang sumubok na maghain ng impeachment complaint laban kay PBBM sa Kamara kahapon. Sadyang paglabag sa konstitusyon at pagtataksil sa tiwala ng publiko ang grounds for impeachment na tinukoy ng mag-asawa. Ito ay may kaugnayan sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Malacanang, walang nilabag na umiiral na batas ang Pangulo, kaya malinaw na walang basihan ang naturang impeachment complaint. Ang Pangulo at ang administrasyon ay gumaganap lamang ng kanilang katungkulan at ang batas ay pinapairal, pati na po ang kanilang commitment sa Interpol. Kung mayroon mang sariling interes patungkol dito, na naisin pa ba nila na hindi sundin ang batas, hindi ipagpatuloy ang commitment o talikuran ng commitment sa Interpol para sa mga taong inaakusahan ng crimes against humanity. May payo rin si Yusek Castro sa naturang party list group. Maliban po sa ginagawa po ng Duterte Youth Party List patungkol po dito, mas maganda rin po bilang mambabatas, makagawa sila ng mas maraming batas. Samantala, muling sinagot ng Malacanang ang panibagong kritisismo ni Vice President Sara Duterte. Partikular na inalmahan ng palasyo ang sinabi ni VP Sara sa meeting de Avance sa Maynila kagabi patungkol sa anyay leader na hindi kayang unawain ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Ayon kay Yusek Castro, aakma ito sa Vice Presidente. At that time, makikita natin kung paano nga ba napabayaan ang education sector
dahil 1.5 million DepEd laptops items stuck in warehouses since 2020 at hindi pa niya ito nagawa ng paraan bilang namumuno sa DepEd noon at si Secretary Angara pa ang siyang nagsosolve ng problemang ito. Nandun din po ang issue ng panis na gatas, Magna Nutriban sa mga public school at ito po ay nagkakahalaga ng 5.7 billion na hindi po napakinabangan ng mga estudyante. Hihingi ng dagdag na palugit ang Department of Justice o DOJ para sagutin ang reklamong nakahain sa Office of the Ombudsman kaugnay ng pag-aresto at paglipat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon kay Secretary Crispin Remulla, magkakaroon sila ng bukod na counter-affidavit o sagot sa ibang mga respondent sa kaso. Pero magkakaroon anya sila ng pagkalahatang posisyon upang kwestiyonin ang proseso na ginawa ng Ombudsman. Dagdag pa nito, mahirap din na sumagot sila sa issue ngayon sapagkat mayroong bukod na kasong nakabinbin kaugnay nito sa Supreme Court. Separate submissions, but we will have a general answer for procedural issues. We might have to get an extension kasi 10 days is not enough. Personal na dumalo si Vice President Sara Duterte sa preliminary investigation ng Department of Justice sa reklamong inciting to sedition at grave threats na isinampa sa kanya ng National Bureau of Investigation o NBI. Nagsumite na rin ng kontrasalaysay ang Vice Presidente at hiniling na dapat ma-dismiss ang reklamo. Ito ang balita ni Dante Amento. Consistent lang naman po ang ating Vice President. Parati naman po niya sinasabi noon na haharapin naman talaga niya sa mga tamang venue, no, yung mga binabatong mga accusations laban sa kanya, which ginawa niya today. Humarap kanina sa preliminary investigation sa Department of Justice si Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng reklamong inciting to sedition at grave threats na inihain laban sa kanya ng National Bureau of Investigation o NBI dahil sa umano'y pagbabanta nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Hindi sumagot sa mga tanong ang Vice Presidente. Ayon sa kanyang mga abogado, pinatunayan ni VP Duterte na handa siyang harapin ang mga reklamo o akusasyon sa kanya. Naghain na rin ng counter-affidavit o kontrasalaysay ang pangalawang Pangulo sa reklamo ng NBI. Pero tumanggi ang kanyang mga abogado na sabihin kung ano ang partikular na nilalaman nito para maiwasan na maimpluwensyahan ang mga piskal na re-resolba sa reklamo. We will not discuss na po muna yung aming defenses, so we don't want to preempt. And out of due respect na rin para po ma-appreciate ng walang mga outside influence ng mga prosecutors natin. Sabi pa ng kampo ni VP Duterte, inilahad nila sa counter-affidavit na dapat hindi magpatuloy ang reklamo. Naglalahad na nga ng mga kanyang mga dahilan kung bakit dapat hindi nagpatuloy at basura na lamang ang mga paratang ng mga reklamo laban sa kanya. Tiniyak naman ni Justice Secretary Crispin Remulla na bibigyan ng due process ang pangalawang Pangulo. Due process, no problem with due process. Everything, we respect the office. Alam mo naman that's the most important. Sagot naman ng kanyang abogado. Well, we expect due process. That's the minimum, no? We expect due process not just for the Vice President, pero kahit sino man lang na dumadaan sa preliminary investigation sa DOJ, we can only expect due process. Binigyan ng pagkakataon ang NBI na magsumite ng sagot sa counter-affidavit ni VP Sara. Nakatakda ang susunod na pagdinig sa reklamo sa May 16. Ikinagulat ng sambayanan ang ginawang pag-upak at patutsada ni Presidential Sister Amy Marcos dito ho sa administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Marcos Jr. sa huling araw ng kanyang pong pangangampanya. Binigyan din ni Senadora Amy na ang gobyerno mano ngayon ay hindi Marcos, kundi gobyerno ng Romualdez at Araneta. Kunin natin ang live report ni Mean Corbera. Mean, anong ibig sabihin yun? Alex, muli nga ang binanata ni Senator Amy Marcos ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na kanyang kapatid. Ang lantarang pagbanat ng presidential sister ay nagugat matapos ngang ipatapon at dalhin sa dahig si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Sa huling hirit para makapanligaw ng boto, muling bumanat si Senator Amy Marcos laban sa administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa isang video, tahasang sinabi nito na hindi Marcos ang nagpapatakbo sa gobyerno. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Payo ni VP, magpalit na raw ako ng apelyido. Sagot ko, Inday, hindi ko kailangan magpalit ng apelyido. Marcos ako. I'm me. Ako ay ako. Ako ay si Amy Marcos. Ang Marcos para sa kanya ay hindi nakikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin at umapi sa kanilang pamilya. Binigyang diin nito na hindi ito ang iniwang legasiya ng kanyang ama. Pag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Patutsada pa ng senadora, hindi na lang bigas ang inaangkat ngayon, kundi pati hustisya at jurisdiksyon. Imported na ang bigas, imported pa ang hustisya, kaya malinaw. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Wala namang komento ang Malacanang sa bagong pahayag ng mambabatas. Pero sa mga kaalyado ng Pangulo, may karapatan ang mambabatas na maghayag ng kanilang saloobin bagamat naniniwala silang hindi ganito ang sitwasyon ng bansa. Mahirap mag-comment kasi hindi namin alam kung saan nanggagaling si Senator Amy. No? We don't know where she's coming from. No? Sa kanya lang yon. So I'd rather not comment on what she said. Kung ano yung sinabi niya sa kanyang latest na political, ano yan? Political ad niya ba yan? Opinion niya ho yun eh. Kanya-kanya ho tayong opinion. Depende kung ano nga, hindi naman pare-pareho ang nakikita natin. You have a different opinion. Tingnan natin ito isang bagay. Titignan mo, ano ba ito? Iba-iba yung opinion mo, ano masasabi mo dito. Same thing. I mean, opinion niya yun, pero it doesn't necessarily mean na opinion ng buong Pilipinas ho yun. Maaaring sa kanya lang ho yun. Pero may karapatan siya na pahayag yung kanyang opinion. Pero sa sarili niya lang ho yun. Alex, hindi pa sumasagot si Pangulong Bongbong Marcos at hindi natin alam kung yan ay sasagutin niya sa kanyang talumpati ngayong gabi sa meeting de avance ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas dito sa Mandaluyong. Wala pa rin pahayag si House Speaker Martin Romualdez at si First Lady Lisa Araneta Marcos na inaakusahan ng senador. Pag-usapan natin ngayon ang collective action ng 5 kinasuhan ni Senator Amy tungkol sa pag-aresto kay PRRD. 2 Secretary Remulla, 2 General Marbel Entore at saka isang Ambassador Lacanilaw. Okay. Lumalabas ngayon, medyo nahihirapan sila sa pagsagot yung pag-submit ng counter affidavit. At nag-meeting muna sila. Ng meeting, napagkaisa na mag-request sila ng 10 days extension. Okay, pakinggan muna natin itong balita ng UNTV tungkol sa meeting nila. Pulong si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa iba pang respondents sa kaso isinampa sa Office of the Ombudsman kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa kalihim, ipinatawag niya ang mga ito upang makapag-usap patungkol sa legalidad ng kaso at kung paano nila ipagtatanggol ang kanilang sarili. Itong Martes, inatasan ng Ombudsman si Remulla at ang iba pang opisyal ng pamahalaan na sagutin ang report na isinumiti ng Senator Amy Marcos mula sa pagdinig ng senador. Sa report, sinabi nitong posibleng masampahan ng kasong kriminal at administratibo si Remulla dahil sa nangyari sa dating Pangulo. Magigipagpulong si Justice Secretary Jesus. So, lumalabas, tapos na yung meeting nilang 5 at ito, mayroon na silang pahayag. Ito, sa post ng Batas PH, 20 minutes ago. Bago-bago pa, no? Pasahin ko. We might have to get an extension kasi 10 days is not enough. So, extension.
Yung normal period data is 10 days. So, hindi nila kayang sagutin yung 10 days. Kaya, nagre-request sila ng another 10 days. Okay. So, basahin ko Justice Secretary Jesus Crispin Remulla on Friday, ngayon, revealed that they are planning to ask the Office of the Ombudsman for an extension in filing their counter affidavit in connection with the criminal and administrative cases filed against them for arresting and surrendering former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court. In an ambush interview, Remulla also said they will invoke the sub judice rule in their counter affidavit, saying the Supreme Court had already assumed jurisdiction over the issue as there is a pending petition for habeas corpus lodged by the Duterte siblings. Ito ang sabi ng Secretary. Sub judice siya Why? It is so hard to answer something that is sub judice. Wala pa ngang determination ang Supreme Court sa nangyari. In criminal procedure, sub judice refers to the legal principle that bars both parties from publicly engaging in conversation about the case currently pending in court to avoid judges from pressure and influence. We just agreed that we'll just have one answer for all procedural issues, aside from the other allegations that are individual. Then we have an answer for everyone for the commonly held issues, the procedural issues. We will adopt a common answer. Yan po ang payag ng Secretary. Okay. So, una, pagbibigyan ba sila ng ombudsman? Sa tingin ko, opinion ko lang ito, pwede siguro another 10 days. Why not? Sige, pagbigyan nyo. Sana mapagbigyan, para walang reklamo. Yung sub judice na sinasabi ng Secretary, hindi ako abogado. Kaya lang, ang alam kong sub judice, yung sa publiko, bawal yon. Ito, pinapasubmit ka ng ombudsman, hindi naman public yun. Kasi, document yun Document, isasubmit mo. Hindi mo naman i-discuss kung yung counter, example, ako yung kinasuhan ni Senator Remy. Nag-counter affidavit ko. Tapos, isinubmit ko sa ombudsman. Tapos, sinabi ko pa sa publiko, nag-explain ako, nag-press conference ako. Yun ang bawal, ang alam ko. Correct me if I'm wrong. Kaya lang, kung sagutin lang nila yung na isang pangkaso, counter affidavit, wala, tahimik lang sila, palagay ko, hindi yon sub judice. Anyway, opinion ko lang yun. Okay. Ito, maganda yung sinabi niya na may common answer sila sa procedural. Tapos yung individual issues, kanya-kanya na silang sagot. Which is correct. Now, yung sinabi niyang under na ng Supreme Court, problema yung habeas corpus petition na naisampa sa Supreme Court, tumahimik naman. Parang wala na I'm sorry I have high respect sa Supreme Court. Kailan ang tagal na nun. I don't know kung aasikasuhin pa yon ng Supreme Court. Kaya ako, personal ito, opinion ko lang, nabuhayan ako ng loob dito sa ginawa ni Senator Amy at kanyang committee. Mabilis ang action nila, complete paperwork, sinubmit sa ombudsman. Pag-evaluate ng ombudsman, halos kumpleto na, yun, action kagad.
pinapasubmit ng counter affidavit. So, may nakikita akong gulong ng hustisya na gumugulong. Kasi dito, ang ombudsman parang fiscal, prosecutor. I-determine niya ngayon kung may strong basis o strong evidence. Pag determine niyang meron, o yun, ang ombudsman na magsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan, sa kriminal. Ganon ba yun? O sa graft and corruption ano? O, I think ang ombudsman may kapangyarihan na mag-dismiss kaagad tungkol sa administratiba. Sa criminal, yun. Yung criminal aspect, yun, lalo na si General Torre, marami siyang criminal liabilities, yung pinapaliwanag noon ni na Senator Alan Peter Cayetano, yung arbitrary detention, yun. Matatamaan siya doon, kaya yun, criminal aspect yun. So, administrative naman, yung pwede silang ma-dismiss from the service, depende sa determination ng ombudsman. Kaya, salamat sa ombudsman, salamat kay Senator Amy Marcos. Hindi kami nagkamali. Yung pamilya namin o grupo namin, isinama namin dyan si Senator Amy sa aming sample ballot. Yan, yung Duterte, nandyan Tapos, Marcos Amy, Camille Villar. We have distributed more than 6,000 itong sample ballots na ito, and ang mga kaibigan namin talagang tuwan-tuwa na nabigyan namin sila nito, and they committed, boboto sila Duterte plus 2, Villar and Marcos.